Mga kabayan, eto, nirel talk ni Senator Amy Marcos sa Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, nang humarap ito sa BICAM Committee upang ipaliwanag ang hiling ng kanyang kagawaran na ibalik ang tinapyas na materials cost sa bahagi ng pondo nito. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Secretary Dizon na dapat bawasan ang pondo ng DPWH para hindi na maulit ang malawak na nakawan sa ahensya kung saan ay umabot ng bilyon-bilyon piso ang nakulimbat ng mga kontraktor at ng kanilang mga kasabwat sa Kamara. Pero kahapon ay tila nagbago ang tono ni Dizon at humingi ng dagdag na 45 bilyon piso para sa 2026 budget. Naku po, anong nangyayari? Bakit biglang nagkaganoon, Secretary Dizon? Ayon naman kay Senator Amy Marcos, bakit papalit-palit ng sinasabi si Dizon? Sabi kasi ni Dizon ay wala siyang tiwala sa mga kawani ng DPWH, pero bakit humihingi siya ng dagdag na pondo para daw ipagpatuloy ang mga proyekto? Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Sa gitna ng talakayan, hindi napigilan ni Senator Amy Marcos ang pagkainis dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Dizon na ibalik o dagdagan ang pondo ng DPWH kahit na nagbabala na ang Senado tungkol sa mga naunang problema sa flood control projects at delayed procurement sa ahensya. Ayon sa ulat, ipinunto ni Dizon na kakailanganin umano ng DPWH ang karagdagang 45 bilyon piso upang maipatupad ng maayos ang mga proyektong nakalatag sa 2026. Pero ayon kay Senator Amy, tila wala ng malinaw na direksyon ang ahensya at paulit-ulit lang umano ang sinasabi ng kalihim. Ang tensyon sa Bicameral Conference Committee ay patuloy na nananatiling mainit ang usapin sa 2026 national budget, lalo na sa DPWH na isa sa pinakamalaking ahensya pagdating sa paggastos at implementasyon ng proyekto. Habang iginiit ni Secretary Dizon na kailangan ang dagdag na 45 bilyon upang maiwasan ang pagkaantala. Naninindigan naman si Senator Amy Marcos na hindi dapat ibigay ng basta-basta ang pera nang walang malinaw at konkretong plano. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Secretary Dizon ng DPWH, nag-press con ka na binaba mo ng 95 billion ng NEP o budget na sinumitin ng DPWH sa House. Sa BICAM, binalik nyo rin eh. O hindi ka ba mapapress con na inakyat mo na naman ang budget ng DPWH? Tigilan nyo na yan mga senador, tigilan nyo na yan mga congressman, yung pag-i-insertion ha. Buti na lang nag-resign yan si Momo dyan sa BICAM nyo. Kung hindi yan nag-resign, makikita niya sa akin. Binawasan nilang NEP sa DPWH ng 95 billion, inakyat na naman sa BICAM. Ano ba yan, Secretary Dizon? What do you take us for? Fools? O mag-press con ka rin na inakyat mo?
Inakyat nila uli. Dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so, ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, 0. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so, ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH habang linilinis natin ayon sa utos ng Pangulo ang departamento. Hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon,
nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung desisyon na yan. Maraming salamat po.